Attorney, good morning po. Good morning po, Sir Ted. Good morning. Opo, kasama ko si Chacha sa ating pong programa. Ano po ang inyong reaksyon sa Department Order number 1 ng DMW concerning nga po dito sa karapatan ng ating mga marino para po sa kanilang right to refuse sailing? Magandang umaga po uli. Ang position po ng AMOSUB dito sumusuporta po kami dito sa Department Order number 1 na pinalabas po ng DMW. Ito po ay matapos na masangguni ng DMW ang lahat po ng mga stakeholders. Bago nilabas itong Department Order number 1, nagkaroon po kami ng meeting ng Maritime Industry Tripartite Council at dito po pinakita ni OIC Yusek Hans Kakdak yung plano nga niya na ilabas ito. Ito po ay napapanahon at talaga pong kinakailangan pong ma-reinforce yung karapatan ng mga marino nating Pilipino na pumayag o hindi pumayag na pumunta doon sa lugar na yon. Lalong-lalo na nga po dahil sa mga pangyayaring naganap doon nitong early March, nung March 8. Opo. Attorney, enforceable ba ito sa kung nasa labas na nga po ng bansa yung marino at merong port of call before doon po sa pagdaan sa mga tinatawag po na mga lugar na delikado? Enforceable ba ito? Ang pinaka-enforcement po ditong mangyayari doon po sa ating mga licensed money agencies, yung LMAs na tinatawag, kung saan meron pong jurisdiction ng ating DMW. So actually yung DO, yung Department Order po nakatuon po sa kanila at sa kanilang mga principals. Ngayon, kung ang tatanungin enforceable in the sense na ang Pilipinas mismo pwedeng sabihin dun sa mga ship owners na hindi pwede, medyo mahirap po yun. So, ang kanya nga po, ang tono nung DMW order panghihikayat sa mga employers na kung maaari, wag na lang dumaan dun sa area na yon. At kung hindi naman po maiiwasan dahil gaya po nung nangyari dun sa True Confidence, ang puerto po talagang pupuntahan niya Saudi Arabia. So hindi po talaga maiiwasan na hindi siya dumaan doon. Pero kung hindi po maiiwasan, bigyan po ng pagkakataon ng ating mga seaman na magpahayag kung sila ay sang-ayon na tutuloy o hindi tutuloy sa biyahe. So doon ho sa aspetong yon sa pagpapairal o pagpapa-implement nung karapatan na yon, yun ho medyo enforceable naman in that sense, no? Kasi ang control ho sa licensed money agencies dahil sabi nga doon sa DMW order na yon, kailangan ipagbigay alam ng mga licensed money agencies sa DMW, unang-una kung doon dadaan nga yung barko. So mamomonitor na ho ng gobyerno yung galaw ng barko at yung makikita yung karapatan ng mga mandaragat natin, mga ating mga marino Pilipino ay mapapairal. Okay, may tanong po si Chacha. Go, Chacha. Yes po. Good morning po, Miss Chacha. Good morning. DJ Chacha. Good morning po, Attorney Jojo. So sa ngayon po, itong ibinibigay na natin na kumbaga para sa safety nga nitong mga seafarers natin, is it enough o okay po itong inilabas nga ng DMW? Opo. Actually, mahirap po talagang sabihin na 100% mapapangalagaan natin. Kagaya na nasabi namin hindi ho naman natin hawak yung desisyon ng mga employer at lalong-lalo na ng mga charterer, yung mga nagkokontrata sa mga ship owners na dalhin yung mga kargamento nila kung saan mang punto, kung saan mang puerto. Pero yun maganda ho na may choice. Yun lang naman ho ang habol natin may choice. Hindi naman po namin sinasabi na maraming mga Pilipinong marino ang will exercise that option or will refuse to sail, no? Dala nga po ng experience ng mga nakatatanda sa amin, kinikwento ng panahon ng digmaan ng Iran-Iraq. Mas ginusto pa ho ng mga Pilipino
marino na pumunta dun sa area na yon na merong kaguluhan dahil nga may may bonus May ika nga. incentive, may Pero incentive. kakaiba ho yung sitwasyon ngayon dito sa Red Sea at sa Gulf of Aden. Dahil dito po wala hong sinisino at yun nga to whom it may concern yung mga missile Opo. Kaya medyo iba ho yung sitwasyon, delikado at hindi nga ho siguradong o magagarantihan na mapapangalagaan ng mga navy ng ibang bansa yung lahat ng barko na dumadaan diyan. Katunayan nga po yung mga nangyari ng nakaraan, may mga tinamaan na po ng mga barko. At ayaw na po nating madagdagan pa ang mga mapapahamak na mga kababayan natin. Opo. Attorney, sa ngayon ho ba, may bilang ba kayo? Gaano karami pong mga marino ang nasa mga cargo vessels? Kasi wala naman dumadaan dito ng mga passenger o cruise ship, kundi mga cargo vessels. Meron ba kayong bilang kung gaano karami ang pwede pong mag-avail dito po sa DO number 1 na ito? Wala ho akong datos na hawak ho ngayon. Pero masasabi ko po talaga na majority talaga ng dadaan po dyan ay mga cargo vessels. Una-una nga ho yung mga tanker, no? Kasi dyan ho talaga ang daanan ng yung mga tankers, may dalahong crudo, LPG, etc. At yun hong mga tinatawag na container ships. Dahil yan ho ang pinakamaikling ruta mula sa Asia papunta ho sa Europa. Kanya nga ho ang pakiusap ng mga hanay ng mga seamen, ng mga seafarers at ng ating DMW ay kung maaari mag-divert na lang muna. Medyo mas mahaba ho yung dadaanan papunta ho sa dulo ng Africa sa ilalim, iikot po. Pero at least may makakasiguro tayo na hindi na ho siguro madadagdagan pa yung mapapahamak nating mga kababayan. Okay, sige po. So sir, dito ho ngayon lalabas na kapag yung marino ay sakay ng barko at yung barko po ay dadaan talaga sa Red Sea o Gulf of Aden, yung license manning agency niya, yung may hawak sa kanyang ahensya sa Pilipinas, ito ho ang dapat na sumiguro na kung yung pong marino'y ayaw sumakay doon sa barkong ito para sa pangangalaga naman sa marino kung saan siya titira habang wala siyang biyahe o kung saan siya maaring ilipat ng barko. Opo, totoo po yan. Ganon ang sitwasyon? Ganon po ang sitwasyon. Okay. Ito hong inyong grupo, itong mga LMAs na ito, kasama ito sa inyong mga nakausap sa konsultasyon. Ano sabi ho naman nila? Sila ba ay dito, meron ba silang kapasidad rin o resources para pangalagaan yung gastusin po ng marino kung sakasakaling hindi siya sasakay at doon muna manunuluyan ng ilang gabi o ilang araw doon sa lugar na kung saan po yung pinakahuling port of call? Ano po yan, settled po yan, isa po yan sa mga obligasyon ng mga employer, no? Whether LMA or yung ship manager na tinatawag o yung ship owner. Okay. Marami po kasi ang layer yung mga employer na tinatawag, no? Yan po talagang kasama ho sa obligasyon nila yan. Saklaw ho ito ng right to repatriation na tinatawag. Okay. Ito po basic right ng mga marino kahit saan na kung kinakailangan i-repatriate sila at ito ay responsibilidad ng ating mga employers. Okay. So nakapaloob yan maski sa ating POEA Standard Employment Contract na ngayon ay DMW Standard Employment Contract. Okay. At ito po rin ay nakalagay sa Maritime Labor Convention 2006 na siyang ating niratipikahan noong pang 2012. At ngayon ay gusto nating ma-implement sa pamamagitan ng nakasalang na Magna Carta of Seafarers. Okay. So kanya nga po importante rin yung Magna Carta sa amin dahil doon po nakabalot lahat ng mga karapatan na iyan. Opo. Sige. So sa ngayon po dito, attorney, kung sakasakali po naman na pumayag yung marino na sumakay ng barko na alam niyan dadaan dito po sa mga delikadong lugar na ito, wala nang waiver ito at ito ho ba ay kumbaga obligasyon pa rin ng gobyerno sa kanya
Opo, maging nung manning agency kung ano man mangyari. Ay, totoo po. Kasama pa rin po yun. Kung halimbawa magdesisyon ng ating marino na tumuloy at kung sakasakali, wag naman may mangyari, lahat pa rin po ng obligasyon ng ating pamahalaan at lalong-lalo na ng ating mga employers, ng ating mga money agencies, ship managers at ship owners, umiiral pa ho yan. Opo. Kasama pa ho yan. Opo, sige. Dito ho ba, wala na ho namang panuntunan doon sa maaari pong tanggapin na additional incentive ng marino sa pagdaan sa mga lugar na ito, like anumang pong porsyento ng laki ng dagdag sa sweldo, ganon? Well, maliwanag po dun sa DMW order na meron pong na merong premium na tinatawag. Actually, kinokopya lang ho niya yung mga alituntunin doon sa mga tinatawag na warlike zone, no? Doon po sinasabi po na pag dumaan ng barko sa mga warlike operations area na yon, may bonus ho na equal to doon sa basic wage na equivalent to a minimum of 5 days. So 5 days worth of basic wage as a minimum. At kada araw na dumadaan doon, may dagdag pa ho. Okay. So, isa ho yun. Tapos, kung may mangyari, wag naman sana, doble ho yung compensation kung for death, disability. Yun ho yung mga tawag dito, mga benepisyo na dagdag na benepisyo maibibigay sa mga Pilipinong marino kung sila ay magdesisyon na tutuloy sa mga area na yan. Kasama po niyan, meron hong requirement na kailangang taasan yung antas ng seguridad o yung security arrangements ng barko. Maaari hong maglagay ng mga armed personnel. Although sa nakita nating eksperyensya, wala akong magagawa yung armed personnel pag mga missile na ho yung pinapalipad papunta sa barko at tinatamaan ng barko. So, pero ganun pa man, maaari pong makatulong siguro ng kaunti kung depende ho sa sitwasyon. Pero more or less yun ho ang mga kailangan na ibigay sa ating mga mandaragat. Kung sila ay tutuloy, magdidesisyon na tumuloy sa mga warlike zones na yan. At yung warlike operations area ho, marami na ho yan. Hindi lang po dito sa sa Red Sea at sa Gulf of Aden. Kung maalala ninyo earlier, yung kaguluhan sa Ukraine at Russia, mga 3 area na ho doon ang dineklarang warlike operations ho. Kasama na ho ang kostada ng Ukraine, meron hong area ng Black Sea, at saka ho doon sa Azov, no, Sea of Azov. So sa katunayan po ngayon sa listahan ng IBF na sinusunod po ng ating pamahalaan, humigit kumulang mga 5 na ho ang IBF warlike operations area. So mapanganib po ang sitwasyon ng ating mga marino dahil marami na hong lugar ang may kaguluhan at kasama ho silang nadadamay dito. Opo. At hindi po nauunawaan nga ang iba na buwis buhay para po sa kapakanan ng kanilang mga pamilya. Totoo na po yan. Umaasa po sa kanilang kabuhayan sa abroad. Salamat na marami po, Attorney, sa inyo pong panahon. Ay, maraming salamat po. Karangalan po namin sa AMOSUP. Thank you very much po. Thank you. Si Attorney Jojo Sale ng grupong AMOSUP. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.